Muli ko sasabihin, mga galak kayo. Sa Thessalonica, mga galak kayong lagi. So, nandun lagi yung lagi raw, mga galak. Kanino raw? Sa Panginoon. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. So, ito ay dapat na nasa atin, sa puso natin para magawa natin yung ating mga tungkulin sa Panginoon sapagkat ang pinag-uusapan natin, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Paano paraan tayo mga gagalak sa Panginoon? No? So yun ang ating pag-aaralan. Ngayon, pagdating din naman sa physical, ugnay din natin physical at spiritual. Kung ano ay naitutulong pagka lagi kang masaya, laging nagagalak yung iyong puso. No? Ang sabi rin dito, sa Reader's Digest, laughter is the best medicine. So lagi natin naririnig yan. Ano? Ayon din kay Dr. Gary C. Kapag masaya ka, mas nagiging malusog ka. So yun yung kanilang pag-aaral, sapagkat yun ang sabi ng isang doktor. Ano? Pag-aaral, sa medisina, kapag daw ang tao ay laging masaya, nagiging malusog yung iyong katawan. So tingnan din natin kung bakit dapat na mga galak. Sa Filipos 3:1, dahil ito ay ating kabutihan. Ang sabi, katapus-tapusan, dito ko nakabasahin. Katapos-tapusan mga kapatid ko, mga galak kayo sa Panginoon. Ang pagsulat ko nga sa inyo na mga gayon ding bagay sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, ngunit sa inyo'y katiwasayan. So kinakailangan talaga yung magalak dahil yun ay isang kabutihan. No? Sa wakas mga kapatid, mga galak kayo. Ang sabi naman doon sa ibang salin, mga galak kayo sa Panginoon at sa inyo'y katiwasayan. So yung kagalakan nagbibigay ng katiwasayan sa puso at kalakasan ng loob. Meron nga ako minsan, di ba pagka ang tao ay may sakit, malaking tulong yun pagka laging may saya. Nasa puso niya, yung galak, yung kagalakan, bagamat meron siya nararamdamang hindi maganda sa kanyang katawan, pero pinipilit na maging masaya yung kanyang puso. Malaki na itutulong nun pagdating sa kalusugan. Sapagkat yung tunay na kagalakan ay hindi ka umaasa sa kalagayan, kundi doon sa presensya ng Diyos. Ano pa yung mga kung bakit dapat na laging mga galak? Sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang bagbag na diwa ay nagpapatuyo ng mga buto. Ayan. So dahil daw ang pusong masaya ay gamot sa katawan. Diba? Kasi kung ano yung nasa puso mo, yun din yung darating doon sa physical mo no? Yung emotional, yung damdamin mo, magiging masaya ka. Kung ano man yung mga nararamdaman ng iyong katawan, masusuklian yon, mapapalitan nung galak sa puso. Kapag ang puso ay puno ng kagalakan, yung katawan magiging masigla. Di ba? Kasi kung bakit, yung kabaligtaran naman, yung daw bagbag na diwa, nagpapatuyo ng mga buto. So, kung may karamdaman ka na lalo, iniintindi mo pa na iniintindi, no? Magkakaroon ka ng depression, lalong lalala ang iyong sakit. Pero kung nandoon yung kaligayahan sa puso mo, ipinagtitiwala mo sa Diyos, yung kalagayan, nandoon din naman, natutulungan ka ng Panginoon. No? Kapag ang puso ay puno ng kagalakan, ang katawan ay magiging masigla. Pero kapag ang
ang puso mo puno ng sama ng loob, galit at lungkot, takot, unti-unting manghihina ang iyong katawan. No? Kaya nga, yung obserbasyon ng mga doktor, mas mabilis daw gumaling yung taong masayahin. No? Halimbawa, dalawang tao sa ospital. Yung isa laging nakangiti, laging masaya. Mas mabilis daw gumaling yon ayon doon sa mga obserbasyon ng mga doktor. Kaysa doon sa taong dinamdam ng husto yung kanyang karamdaman. No? Laging malungkot sa nangyayari sa kanya. Mas matagal daw gumaling yun. Yun ang obserbasyon ng mga tao, ng doktor, ng medisina. At gayon din naman, biblical naman na sinasabi, ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang bagbag na diwa nagpapatuyo ng mga buto. Ano pa ang sinasabi sa banal na kasulatan? Na titingnan muna natin, yung i-kumpara natin yung obserbasyon ng tao sa sanlibutan ito at iugnay natin sa pang-espiritual. No? Tingnan natin yung mga obserbasyon ng mga doktor dito sa sanlibutan at iugnay natin pang-espiritual. Tingnan natin. Sinusuportahan ito ng siyensya ayon kay Dr. Gary C. No? Ang masayang disposisyon ay, una, nagpo-promote daw ng healthy lifestyle. Kalawa, nagpapalakas ng immune system. Tumutulong laban sa stress, nagpapahaba ng buhay, nakababawas ng sakit, nagpapalakas ng katawan. So yun yung sa siyensya, sa pag-aaral sa siyensya ng medisina, pagka ang tao ay laging masaya sa kabila ng kanyang mga karamdaman, makatutulong yan, yung pagiging masaya. No? Ngayon, iugnay natin, pagdating naman dun sa pang-spiritual, mula sa physical, na nakatutulong pang-physical, yung pagiging masaya, papaano naman sa pang-spiritual? Ang sabi ng banal na kasulatan, nagpo-promote ng healthy lifestyle. Ang sabi sa banal na kasulatan sa 1:5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. So, nagpo-promote daw ng healthy lifestyle, yung pagiging masaya sa isang tao, sa physical, at lalo na sa pagdating sa pang-spiritual, alin-an siyang magpro-promote ng healthy lifestyle sa atin, yung ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Sapagkat ang dulo niyan, ang ibibigay niyan, buhay na walang hanggan. Di ba? Lalakas yung ating pananampalataya, yung ating pang-araw-araw na pamumuhay, kung tayo'y nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi tayo madadaig ng mga tukso ng sanlibutan sapagkat nasa atin yung salita ng Diyos. So, ang ipopromote nun yung ating healthy lifestyle pagdating sa pang-spiritual. Titibay, lalakas ang ating pananampalataya, at yung kalooban ng Diyos ang ating magagawa. Di ba? Ano pa? Nagpapalakas ng immune system. Kung yung pagiging masaya, palalakasin ng immune system mo, ano naman yung magpapalakas din sa atin? Efeso 6:11, mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. No? So kung yung palang pagiging masaya, no? Nagagalak ka lagi, nakatutulong sa iyo para lumakas yung immune system mo. Sa atin naman, pagdating sa pananampalataya, para lumakas yung ating panlaban sa dyablo, kinakailangan maibihis natin yung daw buong kagayakan ng Diyos. Ano yung buong kagayakan ng Diyos? Pinakita yung sa Efeso na yan, sa bandang itaas niyan, yung merong kang turbante ng kaligtasan, may helmet, kompleto. Ano?
Pagdating sa pananampalataya, nasa atin yung salita ng Diyos. Nasa atin yung turo't aral ng Diyos. Titibay tayo, lalakas tayo, para hindi tayo madaig ng dyablo. Kung pagdating sa physical, hindi ka madaling mahawahan ng sakit. Hindi ka madaling magkasakit sapagkat malakas yung immune system mo. Gayon din naman sa pang-espiritual. Ang magpapalakas ng ating katawang panloob ay yung salita ng Diyos. Sapagkat nasa atin yung buong kagayakan ng Diyos. Tumutulong laban sa stress, yung pagiging masaya. Yung laging nagagalak, tumutulong daw sa stress. No? Mahirap kasi pagka stress ka, malungkot ka, maraming nangyayaring ganyan, di ba? Yung mga depression. Yun lang anak ni Kim Atienza, di ba? Dahil sa may sakit siya, depression din, stress, o anumang sakit yun, doon na nga, bumibigay. Nakagagawa ng hindi maganda. Pero, pagka masaya ka, ipinagtatagubilin mo sa Diyos, ano ang sabi? Tumutulong laban sa stress. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So, kung tayo'y nasa atin yung mga kabalisahan, depression, humingi tayo ng tulong. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, lumapit kayo sa akin. Pagka kayo nahihirapan, nabibigatan kayo sa inyong pasanin, tutulungan tayo ng Panginoon. Sa Kanya tayo hihingi ng tulong upang tayo'y palakasin, upang yung stress mawala, mapalitan ng kagalakan sa buhay. Nagpapahaba ng buhay. Yan yan, di ba? Pagka masaya ka, yun nga, sabi, nagpapahaba rin ng buhay pagka ikaw ay laging masaya sapagkat maiiwas ka sa mga sakit. No? At madali kang gumaling. Pagdating naman sa spiritual, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan, ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Nagpapahaba pala. Nagpapalaon, nagpapalawig, nagpapahaba ng buhay yung pagkatakot sa Panginoon. So lahat naman tayo, gusto natin humabay buhay natin eh. Di ba? Minsan dumarating na halos parang mamamatay ka na, pero nandun pa rin yung tulong ng Panginoon. Pinahaba pa niya yung kanyang buhay. Dinadagdagan pa yung ating buhay. Bakit? Dahil nasa atin yung pagkatakot sa Panginoon. Alin pa yung isa doon sa sinasabi sa banal na kasulatan na maaring bigyan pa ng mahabang buhay. Sino yon? Yung mga anak. Sino yung mga anak na yon? Yung masunurin, magalang sa kanilang mga magulang. Di ba? Ano sabi doon sa Efeso? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. No? So, yung pagsunod, ano ang kapalit nun? Pagka sumunod ka sa iyong mga magulang, hahaba daw ang iyong buhay. Kaya isa rin pala yun sa paraan para ang mga anak, humaba ang buhay, sumunod sa kanilang mga magulang. Sa kabuuan, sa ating lahat, kay matanda ka, kay bata ka, magulang ka o ikaw ay anak, magkaroon tayo ng pagkatakot sa Panginoon. Alin yung pagkatakot? Pagkatakot na sumusunod. Di ba? May dalawang klase rin kasi yun, may takot eh. Meron takot na tumatakbo, umaayaw. Pero yung pagkatakot nito sa Panginoon, yung tagasunod sa Diyos. Yun yung pagkatakot na bibigyan daw ng mahabang buhay ng Panginoon. Ano pa? Nakababawas ng sakit. Ano ang sabi sa Kawikaan? Upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu
sa pagkataong loob na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Kung papaanong yung kagalakan, nagpapalakas ng katawan, mas higit yung salita ng Diyos, no? Nagpapalakas ng ating katawang panloob, nagpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos. Yun, iba pala yung nabasa ko na yan, ano? Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang kabituran ng iyong puso sapagkat buhay sa nangakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. So yun sa kawikaan. So nakakabawas daw ng sakit. At pagdating din sa ating pang-espiritual, yan, sapagkat buhay sa nangakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. So nagpapagaling. No? Yung salita ng Diyos, tumutulong sa atin. Kung meron tayong mga nagawang mga pagkukulang, kamalian, lagi nandoon yung ating pagtitiwala sa Diyos, paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Laging paglapit sa Diyos para tayo ay patawarin. So yung isa pa nga, nabasa natin kanina, nagpapalakas ng katawan. Sa Efeso 3:16-17. Kaya, kung merong pang-physical, pang-spiritual, ganun din. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pinalalakas yung ating pananampalataya sa Diyos. Ngayon, tingnan natin, bakit hindi naman natin magawang, merong mga iba na hindi magawang magalak. Lagi nandoon yung kalungkutan. No? Kaya nga sabi ko kanina, yung merong ganong mga may sakit, ano yung bipolar, yung Atienza, no? So may mga ganong sakit eh. Dahil doon mula pala sa una, nakalakihan na, mali yung paraan ng kanyang paglaki, na imulat siya sa hindi tama. No? Kaya talagang kuminsan yung pagpapalaki talaga sa magulang sa kanyang mga anak, talagang mahalaga yan. Unang pundasyon yan eh. Sa tahanan unang manggagaling. Kung ano yung magiging behavior ng bata dun sa tahanan unang manggagaling. At ang magtuturo niyan ang kanyang mga magulang. Di ba? Kung mali ang ituro, makakalakihan yon. Kung doon pa lang sa paglaki niya, nandun ay puro negative ang takot ang naituturo ng kanyang mga magulang, hindi magiging maganda ang resulta. Pero kung bata pa lang, kaya nga sabi nga sa banal na kasalatan, yung mga anak natin, turuan ninyo yung inyong anak sa daan na dapat niyang lakaran. Para tumandaman daw siya, hindi niya hiwalayan. Kaya tayo bilang mga magulang, nasa atin din naman yung tungkulin na maturuan ng tama yung ating mga anak. Diba? Yung tulad yung mga batang nandito ngayon, kahit na sila'y medyo maingay, naglalakad dyan, okay lang. Kasi practice yun na nasasanay sila na tuwing linggo, nandito sila. Diba? Pero kung hahayaan mo lang yan, hindi mo dadalhin sa kapilya, hindi mo tuturuan ng pagsamba, malaki na yan, yayain mo man, hindi nasasama sa iyo, mahihirapan ka na. Pero kung noong bata pa lang, nakasanayan na isinasama mo sa kapilya, hindi mo na kailangan yayain pa. Pagdating ng linggo, una pa siya yung gagayak yan. Di ba? Pero pagka, matanda na, hindi mo kasi sinanay, pagkukulang ng magulang yun. Kamalian ng magulang yun. Baka sa magulang, sitahin ka ng Diyos. Eto, bakit yung mga anak mo, pinabayaan mo, hindi mo pinalaki sa saway at aral ng Diyos, hindi mo sinanay sa pagsamba, baka ikaw na magulang ang balikan ng Diyos. Tanungin, ano ginawa mo nung maliliit yan? Pinangaralan mo ba?
Sinanay mo ba? Di ba? Sa atin, ang balik. Sapagkat hindi natin naituro yung tama. Pero kung naituro natin, andoon yung pagpapala ng Diyos sa atin. Diba? Hindi tayo susumbatan ng Diyos, kundi pupurihin sapagkat nagawa natin yung ating tungkulin bilang magulang sa ating mga anak. At kung bakit hindi magawa kuminsan na magalak ng iba, ano ang mga dahilan? Dahil tayo'y nababalisa sa mga bagay na material. Bakit ang iba'y hindi nga wala yung kagalakan, kasiyahan? Ano? Kasi balise yung doon sa mga bagay na pang material. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Ba? Tulad kanina doon sa Bible study, kahit na 2 lepta lang, naguhulog siya. Kahit magkano lang yun na doon sa kanyang bulsa, sumamba sa Diyos, pumunta sa templo para magpasalamat sa Panginoon. Ngayon, marami na babalisa. Wala kaming kakanin. Magtatrabaho muna ako. Wala kaming tanghalian pamaya. Di mo na ako sasamba. Gagawa muna ako ng paraan para makakita ng pagkain. Kaliwanag naman doon sa Bible study natin, pagka ginawa natin yung tungkulin natin sa Panginoon. No? Ang sabi pa nga sa banal na kasulatan, siksik, liglig, pagkakaloob sa iyo ng Diyos kapag ka ginawa mo yung tungkulin sa Panginoon. Di ba? So isa sa dahilan kung bakit kuminsan ng tao stress, depressed, malungkot dahil ang pinag-iisip yung mga bagay na pang sanlibutan. Hindi mo na unahin ang sabi ng Panginoon Kristo. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. So yun muna ang dapat nating gawin. No? Sa buong 1 linggong araw, kahit man lang ba magkano, nakapag-ipon-ipon ka ng konti. Pagdating ng linggo, meron kang pang-abuloy, sapagkat isa rin sa tungkulin natin yung pag-aabuloy. Di ba? So magkano lang, kahit magkano yan, nabukal sa puso mo. Gaya na ating Bible study. Pagkaloob mo, at alam natin, tayo tutulungan ng Panginoon. Ano pa ang mga nagiging dahilan kung bakit hindi magawa kuminsan ng tao ang magalak? Dahil kulang tayo sa pananampalataya. Ngunit kung pinararamtam ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kanubukas ay iginagatong sakalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtam niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Bakit hindi magawa daw magalak? Kakaunti ang pananampalataya. Di ba? Noong panahon, sino ba'y sinabihan ng Panginoong Kristo? O kayong kakaunti wika ang pananampalataya. Tatandaan niyo si Apostol Pedro? Noon siya ay nakita niya ang Panginoong Kristo lumalakad doon sa dagat. Tapos gusto niya, Panginoon gusto ko rin lumakad dyan Papunta ako sa iyo. Sige, punta ka rito. Noong lumalakad siya, una, nakakalakad siya sa tubig. Pero dumating yung doubt, yung takot sa puso niya sapagkat humihip ang hangin. Natakot siya. Ano nangyari sa kanya? Unti-unting lumubog. Humingi siya ng saklolo sa Panginoon. Diba? Kaya doon niya sinabi, ang sabi ng Panginoon Kristo, o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Ngayon, apply natin sa panahon natin. May bagyo. Si Uwan. Dahilan ba ito para hindi ka sumamba?
Kasi nakakatakot doon sa news. Super bagyo. Number 5. Magiging dahilan ba to? Tatakot ka, baka abutak ng ulang pamaya. Hindi mo na ako sasamba. Dahilan ba yon? Hindi. Unahin muna natin ang Diyos. Tutulungan tayo ng Panginoon. Di ba? Tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya, pagdating din sa mga problema, kung i-apply natin sa problema, bakit ang tao'y lumulubog sa mga suliranin? Bakit? Kasi laging, yung isip niya, doon laging nakatuon sa mga problema, sa mga suliranin sa buhay. Walang inisip kundi yung mga problema, paano susolusyonan. No? Alaman siyang ginagawang paraan, lulubog nga. Pero kung ating ipagkakatiwala sa ating Panginoon, magagalak tayo. Sa kabila ng maraming mga pagsubok, maraming mga dumarating na problema, suliranin, bagyo man, ang dumating, kung ating ipagkakatiwala sa Diyos, magkakaroon tayo ng kagalakan sa puso. Hindi tayo matatakot sapagkat alam natin, ang Diyos at ang Panginoong Kristo ang siyang sasaklolo, tutulong sa bawat isa sa atin. Ano pa ang mga dahilan kung bakit hindi rin magalak? Ang iba, ang sabi, dahil nakakaligtaan natin ang tamang prioridad. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. So, hanapin daw muna yung kanyang kaharian. Kasi, kuminsan ng tao, second priority lang, yun sa Diyos. Uunahin, yung sarili niya. Ano ba kailangan ko? Ano ba kailangan ng pamilya ko? Doon muna ako. Kahit na nakaligtaan mo na o napabayaan mo na yung tungkulin mo sa Diyos, hindi dapat na maging ganon. Gaya ng biblical naman sinasabi, Diyos muna, bago ang tao. Diyos muna, bago ang lahat ng bagay. Diyos muna. Paglingkuran muna natin ng Panginoon, tulad naman ng sabi ng Panginoon Kristo, yung lahat ng mga bagay na yan, alam niya. Kung ano ating mga pangangailangan, idaragdag yan ng Panginoon. Kung mag-double time ka man sa iyong trabaho, magiging paraan ba yun? Magiging daan ba yun para ikaw yumaman agad? Hindi naman eh. Diba? So, gamitin mo muna yung sarili mong lakas, yung paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat yung tunay na galak ay dumarating kapag si Kristo ang ating inuna sa ating buhay. Ngayon, paano din natin dapat gawin upang laging magalak? Magalak sa Panginoon, hindi sa sitwasyon. Ang sabi sa Pilipos 4:4, mga galak kayo lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. So, mga galak tayo, hindi dahil dun sa, magagalak ka lang ba dahil merong tagumpay na nangyari sa buhay mo? No? Gumanda ang buhay mo, kaya ka lang magagalak. Pag ba dumating yung mga karamdaman, pagdating yung mga pagsubok, hindi ka na magagalak. Malulungkot ka na, malulumbay ka na, at mahadlangan pa ang iyong paglilingkod sa Panginoon, hindi dapat ganon. No? Kaya yung sitwasyon ay pabago-bago. No? Pero yung Diyos hindi nagbabago. Sa anuman ang sitwasyon sa ating buhay, yan may kahirapan, mga pagsubok sa buhay, hindi maging dahilan para tumigil ka sa paglilingkod sa Panginoon, para hindi ka magpasalamat sa Panginoon. Magpapasalamat lang ba tayo pagka tayo nagtagumpay? Hindi. Sa lahat ng bagay, ipagpasalamat natin sa Diyos. Ano man yung nangyayari sa atin. Dumating man yung mga pagsubok sa ating buhay, ipagpasalamat natin sa Diyos. Bakit? Dahil yung mga pagsubok na yan, yung mga tukso na dumarating sa ating buhay, siyang patotoo na matatag tayo sa ating pananampalataya kapag nalagpasan natin yung lahat ng pagsubok.
Ibig lang sabihin, talagang matibay tayo. Kaya ikagalak natin yun sapagkat nagtagumpay tayo sa ating laban sa kadiliman. Diba? Magalak tayo sapagkat tinulungan tayo ng Panginoon. Sabi nga, tulad daw ng araw, kahit natatakpan ng ulap, nariyan pa rin yan. Gayon din yung kagalakan sa Panginoon, maaring matabunan ng problema, pero hindi nawawala ang Panginoon. Laging nandyan. Ano man ang problema mo, sakit ka man, andyan lagi ang Panginoon para tayo ay tulungan. Ano pa ang dapat na nating gawin? Manalangin ng may pagpapasalamat. Sa Filipos 4:6, sa lahat ng bagay ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. So kinakailangan talagang, sabi nga, lahat ng bagay ipakilala natin sa Diyos, no? Sa pamamagitan ng ating panalangin. Napakahalaga ng panalangin sapagkat yan ay ating ugnayan sa Diyos. At alam nating hindi nagbibisi yan. No? Kailan magbibisi? Kapag ang sabi nga doon sa mga nakaraang paksa natin, ang nagpapakubli sa mukha ng Diyos yung ating kasalanan. Kapag gumawa ka ng kasalanan, at patuloy yun, alam mo na, sinasadya mo na yung pagkakasala, ano ang sabi? Tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Yun ang hahadlang eh. Pero kung ginagawa natin yung ating tungkulin sa Panginoon, walang hadlang, direkta. Didinggin ng Panginoon yung ating panalangin. Diba? Kaya yung puso wikang mapanalanginin at nagpapasalamat ay pusong hindi madaling mawalan ng galak. Tingnan din natin noong yung panalangin ni Daniel. No? Nagpasalamat sa Panginoon. Sa kabila nung dumating sa kanya, nung inihulog siya doon sa lungga ng mga leon, nanalangin siya sa Panginoon. Tinulungan siya ng Panginoon. Nagalak siya sapagkat nandoon yung patnubay ng Panginoon. Bakit siya tinulungan? Sapagkat lingkod siya ng Panginoon. Tapat siya na lingkod ng Panginoon na sumusunod sa kanyang mga utos. Pero kapag hindi ka tapat, tulad nun, kung doon ka ilagay, sandali lang, lalapain ka na ng mga leon. Ang sabi nga doon sa kasabihan, walang unos na dililipas at sa likod ng ulap, laging sumisilip ang araw ng pag-asa. Ang mga luha ng kahapon, ang patubig sa tagumpay ng bukas. Diba? So, andyan man, hindi mawala yung mga problema sa buhay no? Mga kalumbayan. Pero sa kinabukasan, meron namang tagumpay. Meron namang pagpapala mula sa Panginoon. Ano pa ang sabi? Tanggapin ang kapayapaan galing sa Diyos. Sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So tanggapin natin yung kapayapaang galing sa Diyos. No? Ano man yung mga suliranin natin kapag laging inuuna natin ang Diyos, laging nasa ating puso't isipan ang Diyos at ang Panginoong Kristo, magkakaroon tayo ng masayang puso sa loob natin. Diba? Na walang anumang magiging hadlang para hindi magampanan yung ating tungkulin sa iglesia. Kapag ang puso ay puno ng kapayapaan, ang kagalakan ay natural na dumadaloy. Tulad halimbawa, ang sabi rito, ang pusong may kapayapaan ng Diyos ay patuloy na umaagos sa kagalakan kahit may mga hadlang. No? May mga hadlang na yan, pero kung nasa ating puso, lagi ang Diyos, hindi magiging hadlang yung mga
ano man yung mga bagay na yan, mga kabalisahan, mga suliranin, magpapatuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Kaya, ang sabi, patuloy tayong mga galak. Parang merong ganun na tao na malungkot siya sa kanyang buhay. Kasi, wala siyang makain. Malungkot siya. Walang paraan para makahanap siya ng hanap buhay. Pero, sa kabila ng kanyang kalungkutan, nung siya'y lumabas, nakita niya yung maraming tao na meron mga namamalimos, walang talaga makikita mong gusgusin yung maruming-marumi ang mga damit, nanlilimahid ang mga damit. Merong nakita siya sa kalye na walang paa, merong walang kamay, merong bulag, nanlilimos. Natuwa siya sa kanyang sarili. Bakit? Mas higit pa pala siya sapagkat siya'y buo. Kung minsan, walang makain, pero mas higit siya dahil meron siyang kamay para gumawa. Meron siyang paa para lumakad. Meron siyang mga mata para makakita. Makagawa ng paraan upang masumpungan yung mga bagay na pangmaterial. Mas natuwa siya. Nagkaroon siya ng kagalakan sapagkat nakita niya, mas higit pa pala siya doon sa mga nasa lansangan. Kaya nandoon ang kagalakan sa kanyang puso, bagamat sa physical, gutom ang tiyan, pero sa puso niya, andun ang kagalakan sapagkat mas nakahihigit pa pala siya doon sa mga nakita niyang maraming kakulangan. So ganun din tayo pagdating sa ating pananampalataya. Kaya ang sabi, ang kagalakan ng isang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi bunga ng pera, kalusugan o tagumpay, kundi ang presensya ng Panginoong Kristo sa ating puso. Ang kagalakan ng Panginoon, ang ating kalakasan. Ang sabi doon sa Nehemias 8:10. Ang kagalakan ay hindi nakabatay sa kagalakan, sa kalagayan, kundi sa relasyon natin sa Diyos. Marami sa daigdig na ito ang nagiging masaya kapag maayos ang lahat. Ngunit ang kagalakan ng isang tunay na mananampalataya ay nananatili kahit sa gitna ng pagsubok. Sapagkat ito'y nagmumula sa Panginoon. Ang sabi nga ng ating ni Apostol Pablo, mga galak kayong lagi sa Panginoon. No? Hindi niya ito sinabi noong siya'y nasa kasaganaan. Noong sinabi niya yung binasa natin kanina, no? Na mga galak kayo sa Panginoon. Kailan niya sinabi yon? Noong siya ay nandoon sa bilangguan, nakakulong. Sinabi niya, mga galak kayo sa Panginoon. Kung ating titingnan, kung sa atin, nakakulong ka, makukuha mo bang magalak? Pero siya, ang sabi niya, mga galak kayo sa Panginoon. Sapagkat alam niya ang Panginoon ang siyang tutulong sa lahat ng kapanganiban sa kanyang buhay. No? Hindi niya ito sinabi noong siya nasa saganaan, kundi habang siya nasa bilangguan. Ibig sabihin, ang tunay na galak ay bunga ng presensya ng Diyos, hindi ng kaginhawahan ng buhay. Kaya anumang pinagdaraanan mo ngayon, kalungkutan, karamdaman o kahirapan, piliin mong magalak sa Panginoon. Sapagkat ang kagalakan sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan, lakas at pag-asa. Kaya anuman ang iyong pagdaraanan, mangagalak ka sa Panginoon. Sapagkat kapag siya, ang iyong kagalakan, may kapayapaan sa gitna ng bagyo, may ngiti sa gitna ng luha, at may pag-asa sa bawat umaga. Naway yun ang siyang patuloy na matanim sa ating puso't isipan, laging magalak yung ating puso, anuman mga kalamidad ang dumating sa ating buhay, mga suliranin, mga problema, lagi nating ihingi ng tulong sa Panginoon at tayo'y tutulungan at hindi pababayaan. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
Maraming salamat, Elder Ferdinand Lorido, para sa mensahe.